Hi guys, this is Neil at itong Chapter 10 ng Mastering Online Study Techniques focusing on effective note-taking. Sa chapter na ito ay pag-uusapan natin ang mga 5 things na dapat mong i-consider para maging effective ang iyong note-taking techniques. Una, choose the right note-taking method for you. So, may different note-taking techniques kasi. So, ito yung mga yon. Cornell notes. So, dividing page into cues, notes, and summary. So, pwedeng, nagde-divide ka ng mga note-taking according to the, depending yan sa mga, kung ano yung ino-notes mo, ano yung summarize mo. Parang ano yan siya, division of pages sa iyong notes, sa iyong notebook or sa iyong ledger or sa iyong ano man tawag mo dyan. Yun yung mga part ng pag-practice ng Cornell notes. Next is outline method. Outline method is a structured bullet points. So bullet points is ginagamit normally yan sa CV. Bullet points kasi ang ginagamit ko dun sa tawag dito, yung paglagay ng mga duties and responsibilities. So ilalagay ko yan dito. Maglalagay tayo ng ng sample kung ano yung bullet points na yan. Next is mind mapping, yung visual diagrams of concepts. So parang ano yan, binivisualize mo na, ito yung papaano. For example, maze. Binivisualize mo, dito ako magsisimula, dito ako magtatapos. Saan ba ako dadaan, dito ba? Or dun sa kabila. So ganun yun. Something about mga relating to drawings yan. Or process kung paano mo siya ma-complete. Something like a series of instruction na nakalagay sa isang diagram na binivisualize mo na hindi mo siya kailangang basahin at matatapos mo yan kapag andun ka na. So mga ganon. Charting method. So tables yan for comparison. Ang charting method normally ginagamit yan sa saan ba? Sa work kasi more or less ginagamit yan kapag kami ay nagko-compare ng mga companies, ng mga products, ng mga specification of materials, lalo kapag may replacement ng equipment. So dito naman ginagamit yan. So ang charting method in terms of school naman, ang pinaka most common na example is yun yung sa cross matching. So A and B. Charting method yun ang alam ko pagkakaroon. Ganon. Kasi tables yan na i-compare mo, i-match mo siya sa kabilang side kung alin yung para doon at alin yung para sa isang side na yun. So match A to B or ABC. Depende yan sa chart kung ano yung nandoon. So yun ang pinaka most common example sa pag-aaral. And dito, pwede mong tignan kung alin dyan ang babagay sa iyo. Kasi kung ako ang tatanungin mo, dito ako sa Cornell notes and mind mapping. Kasi mahilig ako sa yung tawag dito. Hindi ako mahilig sa comparison, mahilig ako mag-visualize. Ilalagay ko sa utak ko, ito yon. Ganito ba siya? Ganyan ba yun? Ganon. Mga ganong bagay. And Cornell notes is kasi mahilig ako mag-divide ng mga learning pages, yung mga pages ng sinusulat ko, yung mga cues na nilalagay ko, yung mga notes and summary. Nakahiwalay lahat kasi yan. So, ganun ako. Masyado akong organize sa pagsusulat or pag-take note kapag nag-aaral. So, pag sinabi kong dito lang tong page na to, hindi to pwede mawala dyan. Dyan lang talaga yan. Hindi ko alisin yan. So, ganun ako. Next thing to consider is be active and be selective while taking notes. Kasi, yun nga yung sinasabi ko na kailangan active ka and selective. Kasi kung saan yung doon gumagana sa'yo, then doon ka dapat magpo-focus. So, unlike doon sa yung learning style kasi pwedeng iba-iba yung may apply mo. Pero sa notes taking style, yun yung dapat iisa lang yung i-focus mo hanggat maaari. Kasi ano yan siya, medyo complicated yan kapag i-focus mo lahat, nilagay mo yung 4 na style doon, then baka magugulo yung learning process mo kung nagkataon. So, kailangan tignan mo kung ano yung key concepts, main ideas, ano yung important details na gusto mong isulat or i-take note, and tignan mo kung alin doon ang babagay sa process na yon.
isa pa, sa note-taking, para maging effective siya, kailangan mo maging careful sa paggamit ng abbreviation. Kasi maraming tao gamit lang ng gamit ng abbreviation tapos hindi mo na maalala kung bakit mo ginamit doon, then magkakaroon ka ng problem. Yan. It will become a confusion. So, yun yung mangyayari doon. And, kailangan mo kasing gawan ng something way na para mai-transform mo siya into something you. Pwede mo siyang i-summarize according to what you know in your own language, in your own term. Pwede mong i-summarize according to other types of words na mas maaalala mo na hindi siya yung word na yon. So, be sure lang na tama yung term na nagagamit mo and eksakto yun. Yun lang yan. Kasi, ang pag-paraphrase kasi mahilig ako mag-paraphrase actually. Pag-paraphrase mo kasi yan, mas marami kang matututunan doon. Una, hindi mo kinokopya yung word doon sa lesson mo. Pangalawa, mas nagkakaroon ka ng idea to widen up or to widen up the scope or the definition para magkaroon ka ng idea, ano po ba yung ibang meaning ng salita na to? Ano po ba yung ibang way para ma-describe to ng not the same as it was in the lesson. So, kailangan mong tignan on a different angle kung ano yung dapat mong gawin dyan. So, yun. It's very important. Third consideration is use digital tools to enhance your notes. Yes, ang digital notes is very important, pero kung wala ka namang ganun kalakas na internet connection, I don't suggest na gawin mo yan. Kasi bakit? Ang digital notes is only designed for those with a fast internet connection kasi naka-web-based yan. Not unless na meron kang offline note application, okay. Pero kung digital na web-based, it's a big no. So yun. Kasi hindi ka makakapag-digital notes kung nasa taas ka ng bundok na wala kang signal. It's reality. Pero kung yan ay offline note-taking app, then proceed with it. And again, this one is very, very important to consider kasi matutulungan ka yan para ma-organize and kung paano ka mag-search ng iyong mga notes at ma-synchronize yun sa process mo. Depende sa devices na ginagamit mo. Kung yan ay nasa laptop at kailangan mo i-access sa mobile, ayun yung kailangan mo ma-consider dyan. Kaya ako talaga, kung ako yung tatanungin sa mga ganyan sa note-taking, hindi ako mag-digital notes hanggat maaari kasi nakakatakot dahil baka mawalan ng kuryente, paano ako mag-notes. Mawalan ng akong wifi connection, paano ako mag-notes. Sa study, okay, fine. Walang problema doon. Pero sa note-taking, hindi pa ako ganun nagtatrust sa internet connection and especially yung nagkaroon ng electric outage. So, yun, isa sa mga consider ko yun. Kaya hindi ako nagdi-digital note hanggat maaari. Nagdi-digital note ako sa online app, yung short notes lang. Hindi yung talagang maramihan kasi mahirap din mag-notes kung gano'n. Pero ang kagandahan lang kasi kapag ikaw ay gumamit ng digital notes is that pwede mo kasing ma-include yung images, yung photos, kung meron man yung mga links ng audio recording or yung parang extra files na links na kailangan mo include on sa notes mo. Yun ang kagandahan kapag meron kang digital notes na nagagamit. Pero depende nga kasi kailangan mo pa rin yung internet connection dyan. But to try and see the effectiveness of the technology, I would suggest na gawin yan. Kasi nga, syempre kahit sa akin, it's a very, very useful one. Kasi digital note na ang gamit ko ngayon. Dahil syempre malakas ang internet connection namin dito, it's 10 Mbps and it's unlimited data. Kaya ganun talaga. Kailangan mong gumamit kasi nandoon ka sa point na bakit ko naman pahihirapan yung sarili ko kung pwede ko naman paiksiin yung trabaho ko. Naggamit yan. So, yun yung sa akin ngayon. Fourth consideration is review and revise your notes regularly. Yes, kasi kailangan mo siyang i-review kung ikaw ay nag-note-taking ng sobrang haba na ba yan? Sobrang iksi ba yan? Kulang sa definition ba yan? Kulang sa description ba yan? Ayan ba ay masyado namang specified or generally specified? Kailangan nang malaman mo yun kung ano yung dapat mong i-check doon. So, kailangan kasi
i-clarify mo lahat ng unclear points. Kung merong mga additional info na kailangan doon sa notes mo, kailangan mong i-review yan. Kailangan mo i-improve para much more effective siya as a way na makakatulong sa'yo para matapos mo ng maayos ang iyong online learning journey. So last consideration is make notes interactive and personalized. So ganun yun. Kailangan mo tanungin yung sarili mo. Kailangan mo magkaroon ng clear example na galing mismo sa iyo or galing mismo sa paligid mo or real example yon. Kailangan mong magawa yan kasi para at least alam mo yung meron yung tinatawag na kapag meron kang margin sa isang bagay or meron, ano ba tawag yun? Yung kahapon na pinag-uusapan namin, benchmark sa isang ginagawa mo. Kailangan alam mo yun. Ano yung limitation, ano yung kailangan pang improvement, ano yung pwede mong gawin further. So, kailangan mong matutunan lahat yan. Yan yung interactive and personalized. Based on what you need to cater kung ano yung kailangan mo na process doon sa yung online learning journey. Example again, meron sinasabi na kailangan mo gawa ng flashcard, pwedeng Quizlets sa mga notes mo. Yan yung isa sa mga interactive way of making it more effective. Kaya, pag ginawa mo lahat kasi yan, ina-apply mo yung mga different styles at in-experiment mo kung ano yung nagagana yan sa'yo o hindi, malalaman mo kung saan ka mag-focus at saan ka mag-i-improve. Anong yung areas of improvement na kailangan mong gawin in terms of that process. So, yun yung mga important things to consider na yun. So, ang chapter na ito is summarized as the 5 things to consider to make your effective notes-taking techniques better. Una is choose the right note-taking method for you as a learner. Next is be active and be selective while taking notes. Third is always use digital tools to enhance your notes kung yan ay malakas ang internet mo or very good ang power source mo. Fourth is you need to review and revise your notes regularly. Check which one need to be deleted and which one need to be improved further or if there's anything to be added. Fifth is you need to make sure that your notes are interactive and personalized according to what you need on your online learning journey. So that's the end of this vlog. Please don't forget to comment kung may mga question ka sa vlog na ito. Like and subscribe na rin sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga next online educational vlogs. Bye!